Sweetheart. Wanted, sweetheart. Wala, tumayo bigla si sir. Ayan, bumalik. Lang yung pintuan. Baka may pumasok bigla. Hello po, good afternoon. Hello. Ilan taong ka na, kuya? 45 po. 45. Magkasing edad Hello lang. po. Ako, 45. Magpo-46 sa September. Mas nauna po kayo. November po ako eh. Buwan lang, kuya eh. Po, Buwan lang naman yung tanda ko sa'yo. sabi nila life begins at 40. Kasi pag 45 ka lang, parang 5 years old ka lang. Wow. Naman. Bakit kuya hindi ka naghanap ng girlfriend mo mula nung Meron Virgin? naman po. ka nag- Siyempre, pag girlfriend, pasyal-pasyal lang, gano'n. Anak ng binyag. Tapos? Yan talaga pag girlfriend. Hindi ako may trabaho ako. Minsan, lagi akong busy, gano'n. Hindi, ayaw ko ng gano'n. Ano trabaho mo kuya? Po, Ano trabaho mo? electrical technician, electrician, gano'n. Sino yung babae, ikaw? Po, Sino busy yung babae, ikaw? kamagin po, Sino busy yung babae o ikaw? ako, siyempre, kung may trabaho ako, hindi ka pwedeng lumabas. Lalo na pagka electrical yung trabaho mo, hindi mo siya pwedeng iwanan. Kung nagtatrabaho ka, hindi advisable na tatawag ka, gano'n. Saan ka ngayon? Dito sa Pinas, Ay, saan sa Pinas? Quirino Province, Region 2. Nag-abroad din ako dati sa Saudi. Sa Saudi Electric ako dati. Ako, yung province ko, Tarlac. Ay, Tarlac. Ay, kon lang yun. Katabi ng Pangasinan kasi yung roots namin, Pangasinan yung mother ko eh. Oo, kasi tapos, alam mo naman kuya, yung maganda, joke lang. Yung pangasawa ko, Bisaya, Leyte. Kaya nakarating at ng Leyte. Hindi kasi pag binantot dalaga ka, siyempre kung mature ka, talagang pagpipistahan ka. Pero after 5 years, pag nag-asawa ka na, siyempre tatanda ka, papangit ka rin, gano'n. Lusyang. Ang ginawa ko nung una, nung inanakan ako 3, iniwan ako. Sa awa ng Diyos, yung 3 anak ko, yung 2 graduate, yung isa teacher, yung panganay na babae, yung bunso ko, office ad, na-graduate pa lang ngayon, June 19. Hindi naman talaga ang buhay. Hindi mo naman pag nag-asawa ka, hindi naman sigurado kung perfecto yung buhay mo, kung magiging kayo ba ng pangmatagalan o hindi. Meron yung kinakasal, naghihiwalay. Meron naman yung nagli-live-in, nagkapo na, sila pa rin. Ganun naman ang buhay natin. Hindi ako nagpakasal sa kanya kasi sigurado ako mahihiwalay kami kasi gwapo yun eh. Pero kung kinasal kayo, siyempre, baka hindi ka hihiwalayan kasi kasal ka nga. Yung mga anak ko lahat sa akin, apelyido silang 3. Yung panganay ko lalaki, nag-asawa na, may apo na ako isa. Sawa ng Diyos, nakaalis ako, nakapunta ako ng Malaysia. Nakapunta ng 2 babae. Yung Malaysia, hindi ko pa napuntahan. Kasi nung nasa Saudi ako, punta kami ng Hong Kong, tapos punta kami sa share kami dun sa DEWA, Dubai Electric and Water Authority.
Coming October, magdadalawang taon pa lang ako. Pero, nag-extend ako sa, uuwi ako sa 2025 May. Uuwi ako doon sa Leyte, sa mga anak ko. Papasyal ako. Minsan maganda yung hiwalay. Kagaya ko. Minsan, pag lumabas ka, ikaw ang bahala kung kailan ka uuwi. Pero kung may asawa ka, may hangganan yung pag-uwi mo. May time, ganon. Sinabihan ko yung mga anak ko, matatapos naman yung kontrata ko ngayon October, sabi ko sa kanila, uuwi ako, susunod pa na, 2025 pa, May. Okay lang ma, sabi sa akin. Yung batch ko naman nag-Malaysia. Pero hindi siya nakarating ng Malaysia. Bakit hindi nakarating? Hindi yata sumakay ng ano. Ito tong buhay. Nung apply ng Malaysia. Hindi nga siya nakapunta ng Malaysia, pero Malaysia. Kasi dito pa lang sa Manila, nakapag-asawa na ng iba. Doon sa totoo lang kuya, doon sa namin, 1 month ako doon. Hindi lahat ng babae sila sa asawa nila kasi iba aalis nila, sabi mag-abroad. Tapos pagdating sa Manila, kung ano ginagawa. Alam mo naman sa Manila, kung doon sa mga agency, daming mga kondon, mga tukso, gano'n. Diba? Depende rin sa'yo kung papatukso ka o hindi. Hindi ako nagpatukso kasi alam mo, nisip ko yung anak ko kasi nag-aaral pa yung isa. Sabi ko, kung unahin ko yung tukso, yung anak kong bunso hindi makakatapos. Ako naman noon, apply ko sa Manila. Night trip ako. Pagdating ko sa Manila, mabilisan, apply ako ng maraming agency. Tapos, pagdating ng hapon, night trip ako ulit. Balik ako dito sa province namin kasi noon 10 hours ang biyahe. Noon, 10 to 12 hours ang biyahe. Kailangan akong pumasok. Kaya ganun ako noon. Kaya pala. Totoo lang sa accommodation namin, meron din nakikon sa akin. Sabi niya, gusto mo labas tayo, merienda tayo. Hanggang merienda lang. Kabusog ko, uwi na tayo. Sabi ko kasi, gusto ko pa mag-abroad. Sabi ko, yung umalis ako dun sa amin, tutuparin ko kung ano sinabi ko sa mga anak ko. Noon hirap mag-apply. Kasi first timer ko mag-apply. Yes, sandali lang. Nawala. Sandali lang, nawala ka eh. Sa Manila naman, kung nag-apply ka siyempre nailang ka dun sa kasama mong aplikante kasi mga kwento nila, mga ex-abroad, gano'n. Oo. Bakit nawala yung picture mo? Sandali lang. May nakasigil ko? Oo, sandali ha. Okay. Hi. Yun na. Okay. Balik na. Pag magpapadala ka sa tukso, walang mangyayari, kuya. O sino matanda sa atin? Ako? Siyempre. Naririnig mo ako? Okay naman, medyo kan lang, yung hindi ganong buo. Uy, signal ko, hindi ko yung signal. Di baka ako siguro kasi dito kami sa baryo eh. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ano, kuya? Okay lang pag tumawag ako sa iyo ng kuya.
Kung magtanong ka, pwede naman gusto mo magtanong in private, pwede naman. Kasi may tanong doon sa kunin mo yung pangalan ko, doon tayo mag-usap sa private, pwede rin. Oo, ano pangalan mo, kuya pala? Yung nickname ko, Bart. Bart. Pero bawal sabihin dito yung complete name, ganun. Okay. Anong gagawin natin na masabi mo sa akin? Kukunin mo yung number ko. Hindi, may kun ata dyan kasi pangatlong beses ko na ito na sumali. Meron ata yung doon sa imo, doon mo ma-add yung yung kachat mo. Sige. Okay. Hindi ka namang mag-text doon, magtanong ka. Okay. Mula nung ay 20 edad mo, mula noon hindi ka talaga nakahanap. Meron naman, pero hindi lang pataluyan, gano'n. May mga, hindi lang mayroon, may mga naging girlfriend din ako. Pero yung iba, dahil sa trabaho, dahil yung iba naman, dahil sa religious beliefs, yung iba, hindi sila allowed na mag-asawa ng ibang religion, gano'n. Hindi ka na. Mahirap magmadali. Kasi baka mamaya maging kayo tapos after a year maghiwalay din. Mahirap din. Ako nagmadali ako. Kasi yung inaanak ko yung anak. Kasi mas matanda ka kaysa sa akin kasi siguro nagmamadali ka. Yung mga anak ko, yung edad ng mga anak ko, para lang kaming magkakapatid. Yung panganay ko, 25 years old. Pangalawa, 24. Yung teacher ko. Pangatlo ko yung bunso ko, 22. Lalaki na. Sabi sa akin, okay lang mama. Bahala ka kung mag-aasawa ka, kung nandyan yan sa'yo. May apo ka na? Meron na, isa na yung apo ko, lalaki. Ako hindi pa nag-asawa ng mga anak ko. Magdadalawang taon na yung apo ko. Yung lalaki may asawa, yung panganay. Kaya, pagwapo ko, ganyan yan talaga, nakakahanap ka agad. Naghawakan talaga, pagwapo. Diba? Depende naman sa'yo kung kailangan doon ay self-control. Kung medyo wala kang control, talagang mapapaaga talaga, mapapabilis. Hindi kasi yung anak ko, yung trabaho nun sa Manila. Maganda trabaho niya sa Manila. Di ba nag-lockdown sa Manila? Nag-lockdown. Oo, nag-lockdown. Mga 2 years. Oh. Ginawa ng lola niya, kaya doon lumaki sa lola niya. Sabi ng lola niya, umuwi ka dito sa Leyte. Hindi umuwi siya. Yung textmate niya na babae, yun ang sumundo sa kanya doon sa alin yun. Alimol. Kinuha siya ng babae doon. Yung babae humawak na. Hindi na siya umiwalay. Ay, baka naka-building. Baka naka-building na yung kamay, kaya hindi na mabitawan. Nakapag-asawa tuloy yung anak ko. Ano yung anak mo? Babae, lalaki? Lalaki. Yung nasa nanay. Pangit ako na. Ako hindi ako mahilig sa ganun, yung mga nag-holding hands sa labas. O hindi ako ganun, hindi ako showy ba. Yung iba ganun eh. Ako hindi naman ako nakipag-holding hands sa asawa ko noon. Sana all. Lang ng bako nakikipag-holding hands. Kasi pag meron akong kasama, halimbawa girlfriend ko maganda, nahawakan ako, parang hindi ako at ease ba.
Baka sabihin nila na easy to get tayo eh. Mahirap yung ganun. O paano na lang pag halimbawa, nagkita tayo, hindi ka magpapahawak ng kamay sa akin. Siyempre, hindi mo na, first meet lang natin, nakita kita, malayo kita, paano mo kahawakan? Halimbawa, mangyayari magkikita tayo sa Manila. Tapos, Halimbawa, sabi ko, bakasyon ako, pwede mag-meet tayo. Hindi ka magpapahawak ng kamay sa akin. baka pwede siguro, magpapirma ako ng parents' consent. Putulin ko na lang yung kamay ko para hindi ako makahawak sa'yo pag nagkita. Mag-gloves ka, gloves. Parang COVID. Kaya pala kuya, hindi ka nakapag-asawa ng maaga kasi takot ka pala sa babae, takot ka hawakan ka. Maaga nga ako nag-asawa eh. Yung anak ko is 20 plus na. Babae lalaki. Nag-asawa ako, hindi pa ako tapos sa pag-aaral noon. Kaya noon, pinursige kong nag-aral kahit may asawa na ako, gano'n. Bihirang nakakatapos na maagang nag-asawa. Kasi ako nagpapag sarili ko ng college. Ako, sa totoo lang, hindi ako nakatapos. Nag-aral hanggang grade 4 lang ako. Sabi ko sa mga anak ko, mag-aral kayong mabuti kasi nung nag-aaral ako nagpaaral sa sarili ko ng college kapos sa kanila. Ako, hanggang 4 lang ako. Kaya ikap ko yung mga anak ko na makatapos sila ng college. Oo. Hindi ako nakapag-aral kasi mahirap lang kami. Yung tatay ko mahirap lang. Hindi kami Nung nag-aaral ako ng college, wala akong PE short, takadaging pa, so humihiram lang ako noon. Pagka nag-PE yung classmate ko ng umaga, hiramin ko yon, PE ako ng hapon. Pag binalik ko, nalaban na. Kahit babae pa yung classmate ko, hiramin ko. Iba na naman na apelyido ko. Siyempre, yung jogging pants, may yung short na pang PA, may apelyido yon. Okay. Abutihan ko yan, nag-gap ka, nakatapos ka. Sawa ng Diyos, nakatapos ko rin. Tsagahan lang. Saan naman yung asawa mo, yung napag-asawa mo, sabi mo may anak ka na. Saan naman yung asawa mo? Wala na. Yung asawa mo. Anal. Anal. Nagpala ko ng annulment. Kasal kayo. Sinasal kami talaga. Pero nagpala ko ng annulment nung hindi na okay yung pagsasama namin. Naku, pag nagkita tayo halimbawa, magkuhan ka sa akin, sabihin mo magsama tayo, hindi talaga ako magpapakasal sa'yo. Baka i-file mo ko ng anal. Siyempre, siyempre valid pa nga yung kasal mo. Paano? Ikasal ka man ng 20 times. Kung valid yung kasal mo, i-void pa rin yung kasal mo. Na sumunod ka. Saka, kuya, gusto ko lang maghanap lang ng kaibigan. Parang, kuhan ka nga sabihin na mag-asawa pa ako ulit. Okay lang naman pag gano'n. Parang hindi na yata, parang ayaw ko nang maulit kasi nadala ako sa asawa kong una, iniwan ako. Meron naman yung gano'n. Pag hindi ka makamove on, siyempre andun pa rin yung iniisip mo na andun pa rin yung takot sa loob-loob mo na baka ganito, baka maulit, gano'n. Kasi iniwan ako dun sa kanila. Doon ako nakatira sa Tarlac, doon kami nagkita sa Manila.
Imagine na dinala niya ako sa Leyte, tapos iniwan ako doon. Nawala akong kamag-anak doon sa Leyte. Ako kasi parang phobia na yun. Hmm. Yung takot ka ganun. O tapos ma'am, nung iniwan ka ho doon sa pamilya nila, sa mga magulang niya, ikaw lang mag-isa? Ano po? Oh, iniwan ako doon sa nanay niya. Hmm. Ayun Ang naman. ginawa ng nanay niya, kasi yung anak ko maliit pa, Hmm. dumidito pa sa akin. 10 buwan, sabi ko, nanay, alis ako, magtatrabaho ako, iwan ko sa yung anak ko, maghanap buhay ako. Sabi ng nanay niya, oo sige, mula nung naghanap buhay ako. Hanggang ngayon, naghanap buhay ako, makatapos lang yung mga anak namin 3, walang tulong yung tatay nila. Di at least, di ngayon, may at least tapos na sila. Oo. Tapos ngayon sabi niya sa akin, hello daw, hello. Kumusta ka na? Ngayon nangungumusta na sa akin kasi nandito na ako sa Malaysia. Yung mga anak ko mga tapos na. Nangungumusta na. Sabi ko, Eh, patay na Rose. Sana magkabalikan kayo. Wala namang Ay. masama kasi valid pa rin yung kasal niyo. Hindi na ako babalik sa kanya. Nag-asawa na siya. Kung babalik yun, siyempre sabihin niya ano bang parang kanta. Sabihin niya, till we meet again. Ayun. Mm. Hindi na ako makikipagbalikan sa kanya. Meron naman, laki naman anak namin. Okay na, dalaga ako, okay na. Pabalik ka pa sa kanya. Yung anak ko, malalaki na sabi ko sa kanila, mag-asawa na kayo. Sabi naman nila nung nag-aaral kami, binabawalan nyo kaming magpaligaw, mag-asawa. Mauna muna kayo, bago kami. Sabi nila, binibiro ako eh. Pero sabi mo kasi ma'am, inanakan ka ho ng asawa mo, 3. Batumantong pa sa kasi sa 3, ma'am? Bato kasi humantong pa sa 3. Isa una pa lang, parang wala na siyang pakialam sa'yo. Sabi mo kanina, iniwan ka na nga. Tapos iniwan mo din anak mo. Ano, nagbalikan kayo ulit? Tapos gumawa ng pangalawa, pangatlo? Kasi yung asawa ko na yun, adik eh. Oh. Oh, alam mo naman yung gwapo pagtatabi sa akin. Oh, So weakness pala ni Madam ang gwapo. nagtatlo kaming anak. Pag maliliit pa yan, iniwan kami. Iniwan kami yung bunso ko, ilang taon pa lang. Ilan pa lang. Ako naman, minsan nalulungkot ako eh. Talagang nalulungkot talaga kasi pagka nakuha na ng mga dalaga yung pagkalalaki ko, iniiwanan na ako eh. Talaga, pang nalungkot. Pero pasalamat pa rin ako kasi lahat ng hiniling ko kay Lord, binigay lahat. Pag-aaral, makatapos, makapasok ng trabaho, masubukang mag-abroad. Yung mga maayos na marriage life ang hindi natupad. Sabi nga nila, walang perfectong buhay. Oo. Basta ka humingi kay Lord, talaga totoo yan. Ako, sabi ko, nung alis na ako dito sa Malaysia, sabi ko, Lord, sana yung mapuntahan ko doon. Sabi ko, mababait kasi wala akong pinag-aralan. Sabi ko, sana Lord, makaintindi sila sa akin yung, alam mo na. Sa mabait yung amo ko. Swerte mo kasi mabait. Oo. Sige, mamaya na yun. Okay. Sige. Sabihin niyo na. Dito kasi ako sa bahay ng pinsan ko kasi dito malakas ang wifi. Dito yung mga pamangkin. Ay, ano mo pispisangan ata? Huwag yung pagkalaman yung bagahe. Huwag yung bubuksan. Dito pala sa ano tawag nito. Message ka pala dyan dito sa natin.
O sige, wag kayong maingay. Ano yan? Hindi ko alam yung apelyido mo eh. Yung pangalan mo, alam ko na. Yung apelyido mo, hindi ko alam saan kukukunin yung apelyido mo. Hindi, basta kung doon, makukuha mo kay Digital. Mag-kwan ka lang doon, mag-message ka lang doon sa imo. Sabihin mo, ibigay mo yung panang nakausap ko. Pwede naman kitang i-chat doon. Okay. Ibibigay din niya yung number mo sa akin. Ibibigay ni Kwan, yung parang in charge doon, si Madam, ibibigay niya. Pag mag-message ka doon na kukunin mo yung Kwan, yung i-add mo yung gusto mong i-add yung nakausap mo dati, gano'n. Gano'n naman nung nakaraan, kasi pangatlong base ko na to eh. Gano'n ang ginawa namin. So, pwede ka nang magtanong doon kung ano yung gusto mong tanungin. Gano'n. Maraming tanong ko sa'yo kung pag dalawa na lang tayo. Kasi hindi ako magtatanong ngayon kasi si Kuya Gigi naririnig tayong dalawa eh. Magtanong ka lang magtanong pagka doon sa private, wag lang mat. Oh. Yung bata ko natutulog. Tutulog mo anak. Ilang buwan ka na dyan sa Malaysia? Magdadalawang taon na ako ngayon, October. Kasi nung nag-abroad ako, nahirapan ako bali nag-aral kami ng 3 months. May sahod yun. Pinagkuhan kami dun sa kumpanya namin. Tapos, nung nag-umpisa na ako sa work, nahirapan ako kasi yung mga tao ko doon, kasi 56 kami. Sa electrical foreman ang position ko doon. Hindi sila makaintindi ng English. Kahirap. Ako wag mo kong i-Englishin kuya kasi minsan hindi ako makaintindi. Hindi ba't tayo mag-English? Hindi to naman tayo sa Pinas. Mag-aaway tayong dalawa. Pag nakita tayo, suntukan tayong dalawa. Pag nag-English ka. Pati yung mga Arabo din, yung mga engineers na Arabo, hindi rin gaano marunong mag-English. Ganito dito sa kanila sa Malaysia, yung salita nila minsan hindi maintindihan yung English nila din. Di ba Arabic din yung salita nila dyan? Hindi. Kuan pa na bahasa ganun, parang salita ng Indonesia. Parang salita ng Indonesia. Mga salita nila dito. Salita nila dito. Buti nga malapit yung Malaysia magbangka ka lang kung sa Mindanao, pwede na. Kung gusto mong umuwi. O 3 oras lang biyahe dito. 3 oras at kalahati kasi umalis ako sa Manila 8 ng gabi. Nakarating kami dito 12. Sige. Pag Saudi naman, 10 hours. Papatuloy po ninyo off-cam pag-uusap ninyo. Tuloy-tuloy po yan ha. Connected na po kayo. Wala nang bigayan ng mga pangalan ninyo kasi automatic na po yan. Wanted, Thank you. Sweetheart. Wanted, sweetheart. Oras natin, 36 minutes after 2 na nanghapon eh.